po kayo ng parang visualization, no? Ang mga estudyanteng medical, mga na nag-aaral maging doktor, at a certain part ng kanilang pag-aaral ay kailangan na po silang ilagay sa ospital. Para, kahit hindi pa po sila doktor, estudyante pa lang sila, nilalagay na sila sa ospital para may hands-on training sila. Parang ganoon rin po ang ginagawa sa pag-aaral ng batas. So, mga law students po, may mga panahon sa kanilang pag-aaral na kung saan binibigyan na sila ng actual experiences na sinusupervise naman po sila ng mga abogado rin. So, part po ng mga training na yon ay tulad po ng ginagawa natin ngayon na nagbibigay ng mga seminar ukol sa pagbigay impormasyon tungkol sa batas. At itong mga estudyante, kami pong mga estudyante ay nabibigyan ng oportunidad na parang magka-training, hands-on training, gamit ang mga organisasyon tulad nito. Ang Chief Justice Manuel Moran, Community Legal Office, Assistance Office o ang CLAO, ay connected with SLU. Bale, ito po ang Community Legal Assistance ng SLU po mismo, na-establish po kami noong 2015, at ito po ang pinakaunang Community Legal Assistance Office dito sa Baguio, Benguet. Ngayon, throughout the years hanggang ngayon, nakatulong na po ng over 2,900 na kliyente ang CLAO at 14 doon ay actual na kaso sa korte. So ang nangyari po dyan ng mga estudyante, tinutulungan po nila yung mga abogado sa paggawa ng pleadings, paggawa ng research, at on special occasions, nakakakuha sila ng mga qualified na students tumulong mag-represent sa korte. At yun po, ngayon, kami mga estudyante, tayo naman po ang mga members ng CLAO para ma-recognize naman po. Tayo. Yan po. So kami po ang mga estudyante ng SLU School of Law at kami po ang tumutulong ngayon sa training workshop na ito. Okay? Next slide. Ayan. So, tignan niyo po yung pangalan, CJ Moran Community Legal Assistance Office. Tandaan niyo po yan kasi may importante po akong sasabihin. Mamaya po pagkatapos po ng seminar na ito, pagkatapos po mismo or kahit pag-uwi niyo, ang gagawin niyo po, lalabas niyo po yung cellphone niyo, isa-search niyo po yan sa Facebook, tapos ilalike niyo po yung page. Ayan. Dahil regular po ang update namin sa Facebook page na yan. At kung kailangan nyo naman po ng tulong legal, ay maaari rin po kayong magtanong sa aming Facebook page. Ayun. Next slide. Okay. Ngayon simulan na po natin ang actual workshop. Tatawagin ko po ang aking mga kasama na si Mayan at si Jeremy upang sila na po ang magbigay ng mga training. Ayan. Bigyan naman po natin sila ng palakpakan. Hello, good afternoon, kagatay amin. Ako po si Mayan and kasama ko po si Jeremy na magdi-discuss ng katarungang pambarangay law. So to start, anyway, segue lang. Monday na pala yung filing ng COC. So this topic is very timely. So to start, ano nga ba yung katarungang pambarangay law? So, nung masahan tayo lang ti definition na, ti katarungang pambarangay law, kasla very complicated. Ngam ti, masabal tayo lang atandaan nito, ti katarungang pambarangay law, kat may isa nga sistema. Tapnon, ti may isa nga dispute, or riri, or han nga pinagkikinawatan, maurnusen, iji pala ang barangay level. Tapnon, han nga dumanon ti korte. So dato yung definition ti katarungang pambarangay law, mabasa tayo di local government code. Okay, next. Anya ti purpose na ba dato yung katarungang pambarangay law? Apay nga adda pala ang KPL. KPL in short na lang. So apay nga adda pala ang KPL kat adamat ti korte tayo, adamat MTC, RTC. So ti pinaka-importante nga purpose na datoy kat speedy administration of justice. Nadardaras, ken nalaklaka.
So, amo na ito'y kadwa tayo ting attorneys, no kasano ti kanina na, numapang ka palang ti korte. Baka hampay nga umanay ti 10,000 mo, numapang ka di korte. So, no, DJ, may isang ariri or may isang dispute, nornos ni J para ang barangay level, ano nga masapol nga, mapan DJ parties, magipilan ti kaso da DJ korte. So, mabawasan ti trabaho ti courts tayo, kan malakaan pa DJ parties. So, sino na ito'y key officers tayo? Ito'y KPL. So, umuna siyempre, ni Kapitan. So, sino na DJ honorable punong barangay tayo dito'y? Yun, Kap. So, ni Kapitan, isunan ti mang form iti lupon. Kan ti main nga trabaho ni Kapitan, isura ti kasla overseer, manager, iti mediation kan arbitration proceedings. Isunan to pa iti mang form iti pangkan. Okay, ti sumarno, damat lupon taga-pamayapa tayo. At 10 to 20 members na datoy. So, dagito'y 10 to 20 members nga lupon taga-pamayapa kat appointed ni Kapitan. So, anya man ti trabaho da, supervise, meeting regularly may panggapijay, mediation proceedings. Kana damat ni lupon secretary tayo. Isumat lang datoy ni barangay secretary. So, anda ba barangay secretary tayo ditoy? Ay, ni ma'am. Okay, ti trabaho man ti barangay secretary recording, mangi-submit ti reports, kan mangi-prepare di certifications. Tata, damat pangkat tagapagkasundo tayo. So datoy, pangkat tagapagkasundo, kat ada talo nga members na. So pagkapan na datoy nga members, aga po iti lupon tagapamayapa. So no sino di 10 to 20 members iti lupon tagapamayapa. Iti nga pangpili, the complainant and defendant, iti ag-member iti pangkat tagapagkasundo. Ngam kasanon, no kwan, kasanon no ni complainant, ni defendant, handa nga makapag-agree. Wano handa nga mo, no sino ti pilyanda. So ijayan nga ni Kapitan, timang designate ti pangkat tagapamayapa via drawlads. Okay, next. Okay, so mamatayan iti mismo nga proceedings. So, kaano ba nga mangrugi ti KTL proceedings? Siyempre, mangrugi na to'y no adda agreklamo. Mangrugi nga kanayon ka ni complainant. Okay. For example, ni complainant, adda reklamo na, napan J barangay, napan ka ni Kapitan, or nang ipatulod ti letter complaint na. So, anya ti mo noon ng aramiden or kitaan ni Kapitan. Umuna, masapol nga kitaan mo ni Kapitan. Adda ba jurisdiction na? Adda ba karbangan na nga mang-resolve datoy nga riri? Iti katarungang pambarangay law as a general rule, amin nga disputes or riri, mapa-civil man kuno criminal, kat masapol nga dumalan iti barangay conciliation proceedings. That iti general rule. So, the general rule. Except, dagitoy cases nga na-enumerate mismo, ayan tilintag tayo. Anya iti exceptions. Number one, no ti may isang parties, kanili parties, either complainant o ni defendant, kat government or any subdivision, sa mga opisina ti BIR, assessor's office, DJ, hanga mabaling nga may dalan iti barangay. May katwa, no public officer or employee. Kasi ako no adda ti reklamo, may panggap ni provincial assessor. No DJ nga reklamo ket ti related, ayan ti official nga function na as assessor, han nga mabaling nga may panti barangay.
Naman nakakayat nga sa uwan nga hanmon nga mabalin nga ireklamo ni provincial assessor in his private capacity. Offenses punishable by imprisonment. No, di may isang nga offense kat ti punishment na kat more than 1 year nga pagkakakulong or multa nga more than 5,000. 5,000. Tatan, masabol tayo nga ma-distinguish datoy nga fine exceeding 5,000. Hana kayat nga sa uwan datoy nga dagijay agsingsingir ti utang kasjay nga more than 5,000 kat haanan nga masabol nga dumalan ti barangay. Tikan na lang sa uwan datoy no ti jay kaso kat ti punishment na kat multa na ito haan nga ti jay singsingiran. Multa nga more than 5,000. And of course, offenses where there is no private offended party. So, anya tiga na sa uwan, dapat adda ti biktima. So, anya tiga kaso nga awan ti private offended party na. Kasi lang kumati jay susugal or jaywalking, tiga ang masapol nga dumalan ti barangay. Next kat, nagiging properties nga located ti different cities or municipalities unless nag-agree nagiging parties. May complainant ka ni defendant. Next is dispute by the parties residing in different cities or municipalities. No, kas magarigan ni complainant ni defendant at sa valid ti ayan nga barangay. Ni kuma-complainant, ada dito'y may isa nga barangay ti Baguio. Ni defendant met, ada jay may isa nga barangay ti Benguet. Unless lang, no di jay barangay dakat agkadin na. Or unjoin each other agkadin na da, agkaabay. And lastly, dito yung pinaka-importante, any complaint or against corporations, partnerships, or juridical entities. Naging corporations tayo, siya kuma SM or DCMI ba yan? Oo. Yun, DCMI. Naging basta naging corporations ang nga mabalin nga papanjay barangay. Okay, dagitoy kat obviousan no may panggap ti agrarian. Haan nga masabang nga dumalan ti barangay, labor disputes, dapat labor code tayo, kan actions na judgment upon a compromise. No, dati judgment din, katapos ket da nga may paanal or may pawalang visa. Jay, hanan nga masapol nga dumalan ti barangay. Disputes were urgent legal action, no ti involve kumakat, no iji criminal case kat nakakulong ti akusado ijay haanin nga masapol nga dumalan ti barangay. Okay, anya ti epekto na nga rod no ti parties di merechodan nga nagfile di korte handa ka malan ti barangay kat di kaso da masapol sakupan iti katarungang pambarangay law. So anya ti mapasamak ti kaso da mabalin nga maibasura. Ibasura nga sigot ti korte, gapuantahan da nga timbalan nga muno na ti barangay. Yes. Digiti effect na. Yes. Okay, numalpasan ti jurisdiction. For example, nakita ni kapitan nga okay, ada ti jurisdiction na. Yan ti sumari na nakakitaan. Venue. Venue. No din no. Ti usto nga paka-held na DG proceedings. Okay, no ti jeriri kat between two parties nga ada ti the same barangay sa kuma barangay Quirino Hill at pada taga barangay Quirino Hill. So ti venue na jay barangay Quirino Hill. Kasi numat no agsinabali da nga barangay ng the same municipality. Ti venue na di jay kat no ti ayan ni respondent. Yan laki nito. No may panggap man ti ririti taga or real property sa kanana. No ti ayan na di jay real property. So no ada jay luwakan
DJ property nga pagre-riyan, ijay barangay Luwakan. Okay. Kasanin no okay, datay last. DJ no at datiriri nga napasama ko may eskwela. For example, Baguio City National High School. No din no J barangay nga masakupan ti Baguio City National High School. JT pakahelda. Okay, kasanumad no adati pagtutol or han nga makinkayat JNT venue. Dapat may bagang kasigod DJ kandi kapitan. Tapnon nga binuhan da nga i-raise DJ venue kat nag-proceed da na yan ti proceedings nga handa nga imbagbaga nga madida kaya ti nga venue. Anya ti effect na DJ, kasla waiver DJ yun, kasla pinalubusan damat lang din. Okay, so mapantayan din si actual nga process ti KPL. Hello, ako si Jeremy. So, actual process under the KPL. So, next. So, kanina, binanggit ang mediation, conciliation, at saka arbitration. Ano ba talaga itong mga ito? So, magsisimula tayo dito sa mediation. So, una, ito yung talagang unahin natin. Pupunta tayo sa punong barangay. Okay? Kunwari, syempre lahat tayo magkakaroon tayo, meron tayong pinagdadaanan, ganyan, tapos biglang naging complaint. So, saan tayo pwedeng pumunta muna? Kay punong barangay. Siya yung magmi-mediate. So, after nito, magkakaroon sila ng amicable settlement. So, again, uunahin muna natin ang pupunta sa punong barangay. So, anong gagawin ng punong barangay? So, kunwari, si Raf, andito si Raf, siya yung may complaint kay Mian. Okay, so, ang gagawin niya, pupunta siya sa akin. Kunwari ako yung punong barangay, pupunta muna siya sa akin. Okay, so, sasabihin niya kung ano yung complaint niya. Okay, tapos, tatawagan ko din si Mian. So, si Mian, pupunta din siya dito. Okay, so mag-uusap sila. Magaling na po muna si Ra. Okay. Ano po, gabi-gabi po kasing nagpapatugtog ng karaoke si Lian. Ang ingay na po, hindi ko na po makayanan. Okay, so ang gagawin niya, ang gagawin ko, kailangan ko makinig sa dalawang partido na ito. So, hindi ko sila i-dictate, hindi ko sinabing, okay, gawin nyo ito yung gagawin nyo. Hindi, hihintayin ko sila na ma-reach ang agreement. Okay, so, parang ang gagawin ko lang, makikinig lang ako, hindi ko sasabihin na, dapat ganito yung gawin, dapat yung ganito yung gawin. Hindi, kasi dapat makikinig lang ako muna sa kanila, sila ang mag-aayos ng kanilang problema. Parang i-encourage ko silang mag-ayos. Okay? So, after nun, paano kung hindi pa rin sila nakapag-ayos? Anong gagawin natin? So, pag hindi pa rin kaya ang mediation, pupunta na tayo sa conciliation. So, ano to? Pupunta na sa pangkat tagapagsundo. So, ito yung tatlo na part ng lupon. So, yung pangkat na. So, hanap tayo ng tatlo. So, kunwari, okay. So, kunwari, ako yung pangkat na isa, tapos si Iram, isa siya sa kasama sa pangkat, tapos si Mian na lang ulit. So, dito siya sa pangkat. So, ang gagawin nila ay, sila naman yung makikipag-usap kay sa dalawang partido. Okay? So, hanggat ma-reach ulit nila yung agreement na yun. So, paano ulit? Paano kung hindi nga sila maka-agree? Okay? So, meron tayong isang option. Okay? Option po ito. So, ito yung arbitration. So, kunwari, nandito sila sa arbitration, sabi nila, hindi talaga namin kayang i-resolve to sa amin. So, pwede bang kayo na lang mag-decide, kapitan, or kayo na lang mag-decide, pangkat, kung ano yung dapat namin gawin. So, ito yung tinatawag natin arbitration. So, yung parties
okay, will agree to give the power to hear and decide. So again, kung ano yung final decision ng punong barangay pag nasa mediation, tapos sabi niya nung mediation, gusto namin ng arbitration, okay, so magiging ang arbitration na yun, so ang magiging decision ni punong barangay doon ay magiging final. Okay? Or, kunwari, nandun sila sa conciliation, doon nila na-decide na hindi, mag-arbitration na lang tayo. Okay? So, yung lupon, yung pangkat, sila yung mag-decide nila, yun na yung mismong kasunduan nila. Okay? So, again, kunwari, pwede tayong mag-start ulit sa mediation. Mediation, pag hindi nila gusto ng, hindi talaga sila makapag-decide sa mediation, option nila, pwedeng mag-arbitration. Okay? So, si punong barangay yung mag-decide doon. Or, mediation, ito yung maganda. Mediation, ito yung ini-encourage namin ha, mediation. Tapos pag hindi, conciliation. Sana talagang magkaroon ng settlement na yung dalawa. Pero pag hindi pa rin, nang nasa conciliation stage siya, so, pwede silang magkaroon ng option ng arbitration. Okay, next. Okay, so again, ito yung summary lang nila. Pag mediation, nasa harap yung mga partido sa punong barangay, yung conciliation, sa pangkat, tagapagsundo, tapos arbitration, yung mga arbitrators. Okay, either yung punong barangay, pag andito ka, o yung pangkat. Okay, so next, so ang kausunduan nila, pakibalik saglit. So, ang kasunduan nila, ang tawag nila is amicable settlement. Tapos arbitration is arbitration award. Ano ba yan? Okay, kasunduan lang yan. Okay, yung kasunduan talaga nila. Okay, at so, maaari lamang tumulong ang punang barangay. So, pwede na natin basahin na yan mamaya. Okay, next. Isunod natin. So, mediation, conciliation, at saka arbitration. So again, mediation sa harap ni punong barangay, si Kap. Okay, tapos pagka hindi talaga, pwede kay conciliation, okay, before the pangkat. Or kung iniisip na siguro i-decide na lang ni Kap or i-decide na lang ni pangkat, dito na tayo sa arbitration. Okay, so next. So ito lang naman siya, gagawin, ito yung kasunduan nila, ultimately, next. Okay, ang gusto lang talaga natin ay magkasundo silang dalawa para hindi na tayo pumunta sa korte kasi napakamahal po yan. Okay, at kung iisipin natin 120 yung barangays, kunwari sa 120 barangays sa isang taon, 10 ang kanilang na-solve na kaso. So, 120 times 10, so 1,200 na kaso ang na-resolve na hindi na kailangan ipunta sa korte. Okay, so napakaganda yun. So, paano pa kaya kung mas marami? Paano kung 299 or more than that? It's mas maganda. Okay, next. Okay, so yan yung katarungan pang barangay. So again, pag mediation, anong ginagawa natin? Mag-file ka ng complaint. Okay, summons. Okay, tatawagin mo yung dalawang partido. Okay, mediation. Yan yung makikinig si punong barangay. I-encourage na maging, ma-settle nila yung dispute nila or yung kanilang yung kanilang problema. At, okay, so pag hindi talaga, i-refer siya sa pangkat, yun yung conciliation. Okay. Ngayon, paano kung, ito kasi ang problema natin, paano kung nag-summon si Kap? Okay, tapos sabi niya, tapos nag-summon na siya, pinapatawag na yung respondent o yung si Mayan, kunwari, okay, kanina. Okay, so tinatawag na si Mayan, okay, pero hindi pa rin siya pumunta. Okay, anong gagawin natin? Kahit na anong sabi natin sa kanila ulit na pumunta ka naman dito para pag-usapan nyo yung sigalot nyo dito sa barangay. So, kahit ito, paano kung hindi sila pumunta? Kailangan malaman natin kung may tama ba yung reason nila, justifiable ba siya, okay, angkop ba siya, or reasonable ba siya. Kunwari, hindi lang siya pumunta kasi tinatamad siya, hindi yun justifiable. Okay, kunwari, hindi siya pumunta kasi may emergency, yun, okay lang yun, na reason.
na hindi siya pumunta. Nagkasakit. Pero paano pag hindi talaga? Kunwari, ayaw talaga niyang pumunta sa barangay, ayaw niyang makinig. Okay, ang nangyayari parang hindi niya nire-respeto yung procedure na kailangan andun sila. So ano ang ating Gagawin. ano ang mangyayari? Mm. Next. Next pa muna. Okay. Ay sige, balikan na lang natin yung mamaya. Okay, sige sa taas ulit. So ito, yung kasagutan nito ay aking sasabihin maya-maya lang. So isipin nyo muna, ano kayang pwedeng gawin? So mamaya, i-confirm natin kung tama yung nasa isip nyo, kung ano yung pwedeng gawin. Pag tinatamad lang siya or ayaw lang talaga yung magpakita sa barangay, okay? So, next muna. So bago dito, siguro isa sa mga rason kung bakit hindi siya makapunta sa barangay is, nasa abroad siya. Kunwari sa Hong Kong, ganyan. Okay, so may times na naiisip natin in the real world, okay, makikita natin na meron yung special power of attorney. Okay, ano ba yung special power of attorney? Ito yung parang kasulatan na binibigyan mo ng authority or ng kapangyarihan ng isang tao na siya yung gumawa ng isang bagay on your behalf. Kunwari wala ka dito, nasa ibang bansa ka, okay, pero kailangan yung gawin ng isang bagay, pwede kayo mag-execute ng special power of attorney. So meron tayong dalawang kaso dito. Sebastian versus Lagmay. Okay, so ikukwento ko lang, mabilisan lang to. So, Sebastian, siya si Michael, sabihin na natin. So, si Michael, meron siyang kasintahan, ang pangalan niya ay si Annabelle. So, sweetheart sila, ganyan. Tapos sabi nila, pwede bang mag-invest tayo sa isang truck para magkaroon tayong business, ganyan. Si Annabelle, nandun siya sa Hong Kong. Okay, tapos, after a while, habang syempre nag-work si Annabelle sa Hong Kong, nagkaroon siya nabigyan niya si Michael or si Sebastian, yung apelyido niya. Si Michael ng 350,000 pesos. Para mabili na niya yung truck. Pero, okay, hindi, nag-break din silang dalawa, si Annabelle at si Michael. Okay, so anong nangyari? Sabi ni Annabelle, okay, ibalik mo na sa akin yung 350,000 ko. Okay? Again, anong gagawin niya? Okay, so nag-file siya gumawa siya ng special power of attorney. Okay, para yung nanay niya na si Angelita ang pupunta sa barangay para singilin talaga si Michael kasi ayaw niyang magbayad ng 350,000. So anong nangyari? Pumunta sila dun sa barangay, nagkasundo naman sila. Nagkasundo sila na magbabayad si Michael ng hindi 350,000 kundi 250,000 pesos. Okay, so after nun, so naghintay sila. Wala namang sinasabi si Michael na hindi niya tutuparin yung kasunduan. Pero after a while, hindi niya binigay yung 250,000 na yun. Okay, so bumalik yung nanay ni Annabelle para i-execute yung nakasunduan nila na magbigay ng 250,000. Okay? Sadly, hindi na-execute ng barangay yung kasunduan, so nagbigay sila ng CFA, yung kanina, Certification to File Action. Okay, so yan. So, pumunta na sa korte, tapos sabi ni Michael, dapat hindi masunod yung kasunduan na to. Bakit? Kasi wala naman siya dito eh. Di ba dapat nandito siya? Okay. Bakit gano'n? Tapos, ang sabi naman ng Supreme Court, na hindi ka naman nagreklamo nung 10 days na yun eh. Hindi mo naman sinabi, hindi mo naman nireklamo ang kahit anong irregularities. Ibig sabihin, sumang-ayon ka dun sa kasunduan na yun. So, wala nang, so ang kasunduan na yun ay binding. So, okay. Tapos, ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin ng kasong ito ay, okay. Can we lang i-emphasize dato'y use of special power of attorney? Kasi, malay mo, baka maganda nga kasi to your workshop, kantay mo. Okay. May bagot dato'y use of special power of attorney. So,
no strictly, no ag-base tayo lang ni Jay, magbagati lintag tayo. Anya ti ko na haan nga mabalin. Nga mabalin. Nga agusarti, special power of attorney. Dapat DG parties na mismo, isuda nga mismo, iti mapanijay proceedings si G barangay. Case to case. Let's be realistic. No? Mapaspasamak datoy. Lalo no kaspagarigan ni isa kadagi parties at DG abroad. No? Mapaspasamak talaga dito. So, no at dati ti complaint nga ma-encounter tayo G barangay. Kat at dati nag-execute ti SPA. DG complainant kuno ni defendant. Haan nga imay nga personal. Awatan tayo ba DG special power of attorney na in-execute na? So ito yung dati nga kaso, GNT minister yata tayo ni Jeremy. Anya ti maala tayo dyan. Di Supreme Court, haan naman nga direkta nga imbaga, nga allowable na to yung SPA. Ngam in essence, kan mabalin na ito eh. Anya ba nga minti, agsubi tayo yan ti primary goal, ti katarungang pambarangay do. Anya ba ti kayat tayo nga ma-achieve? Di ba ti Jay, tapnon, maornos ti problema. Tapnon haanan nga, Muli mapanti-korte, dagito yung nga parties. Di lang matikayat tayo nga mapasama. So, no, kaspagarigan man, adati SPA, handa nga personal nga naka-attend, ng billing dapat nga agka-ayos, or maornos jiririda, why not? Why not nga hantay yung nga awatan ni Jai? Ngam adati kuha na tatoy, DG SPA, dapat specific lang ang ijay nga purpose. Yes. Kan ti pinaka-importante, DG SPA, DG Naikan ti SPA, dapat ada full authority na. So, kaya nasawen, no full authority, hanga mabalin nga no mapantusunan maki-attend ti barangay proceedings. Ibaga na nga, ay, agurikap tawagak man pay ni principal ko. Tawagak man pay no kayat na. Tawagak man pay no anya ti decision na. No kas jay di situation na. Kaya nasawen, awan ti full authority nan. Yes. So, hatay nga mabalin nga awatan di jay SPA. Yes. So, no, datay kahastay nga instances nga dati special power factor. Doubt na. Ti masabol tayo nga tandaan, dapat DG special power factor for that specific purpose only. Kan adda full authority na. Tapnon mabalin tayo nga awatan. Kan provided nga awan ti agreklamo kanya da. So, for example, ni complainant ti hanga maka-attend, isuna tinangtad ti SPA. Kan ni defendant, ayan na kayat. Agreklamo, kayat ko ni complainant nga mismo ti umay sumango, injak kayat na DG authorized person na. No kas giant, syempre, i-exercise tayo jay, discretion. Adahan nga tayo na ang desisyon, noan niya ti obraan tayo ni Jay nga instance. So, DJ lang ti about DJ SPA. Yun. Okay. Ngayon naman, paano kung minor yung aggravado, siya yung biktima? Okay, so, hindi naman pwedeng mag-isa lang siya dun sa barangay, kailangan niya ng magre-represent sa kanya. Okay, so paano kung minor, so isang bata? So maaring lumapit ang isang kamag-anak niya, pwede yung tatay, nanay, or yung guardian niya, ang magrepresent sa kanya dun sa barangay. Ngayon, ang tanong, next. Okay, balik ulit tayo. Ngayon, pinagbabawal na umapir or nandun sa barangay ang isang abogado. Okay? Isa to sa mga hinaylight talaga ng KPL. Bawal ang abogado doon sa
barangay. So kahit na ang nanay or tatay ng minor na yan ay isang abogado, hindi pwedeng i-represent ang abogado na yun ang minor. Anong gagawin? Hahanap siya ng ibang kamag-anak or ibang guardian na hindi abogado na magre-represent sa minor na ito. Minor. Okay? Kasi pinagbabawal talaga. Bakit pinagbabawal? Kasi baka syempre, mas ma-intimidate yung ibang partido o pati yung ibang arbitrators or mediators, ganyan. So kaya dito, ine-encourage talaga na mag-usap-usap ang mga tao. Kaya dapat hindi sila na-i-intimidate kasi merong abogado na nandoon. Pero tandaan natin na pero pag ang complainant or ang respondent ay abogado, okay, yun talaga. Pwede silang pumunta doon sa barangay. Kasi sila naman yung naagrabyado or sila yung kino-complainant. Okay, next. Okay, so yan yung mediation natin. Katulad din ng sinabi natin kanina. Okay, next. Okay, so mediation, conciliation. Ito, conciliation. So pagkatapos ng mediation, hindi na pag-usapan sa barangay. Again, pupunta tayo sa conciliation, yung meron yung pangkat. Okay, so Lupon. again, forming of pangkat, yan yung summons ulit. Okay, tapos conciliation, tapos issuance of CFA pag hindi talaga. Again, kung kaya naman talaga sa conciliation, please, sana talaga magkaroon sila ng agreement. Okay? Kasi pag i-CFA pa natin, pupunta ulit sa korte. Mahirap, mahal ang pumunta sa korte. Next. Okay, so ito yung sinabi ko kanina. So, participation of lawyers. Okay, pinagbabawal talaga ito. Okay, yun yung sinabi ko kanina. Next. Okay. Ngayon, paano kung sinabi, again, ito yung situation kanina, na paano kung hindi ako pinapansin kunwari kanina, si Ralph at saka si Mayan. Si Ralph, kino-complain niya si Mayan, pero si Mayan, ayaw niya pa rin pumunta. Okay, minsan ang sinasabi, sige, file na lang ako ng content. Ang tanong, pwede ba talaga? Pwede ba talaga ang mag-cite ng content dun sa hindi pumunta? Hindi. Okay, so walang kapangyarihan na magpataw ng content ang kapitan or ang lupon, okay, pangkat, yan, na magpataw ng content. Anong gagawin ng lupon? Paano pag ganun? Hihayaan ko na ba sila? Hindi. Pero hinahayaan tayo na pumunta sa korte. At ang korte mismo ang magbibigay, maghahatol ng content. Ang tawag nun, indirect content. So, okay lang yun kasi pwede mo pa rin mapilit ang isang tao kasi pwede mo sabihin sa korte na ipataw ang content. Okay, so paparusahan siya kasi hindi niya ginagalang ang batas. Yung PPL. Next. Okay, so yan yung mediation, conciliation, at sana nagkaroon sila ng agreement. Next. Okay. Or arbitration. Okay, kung sino yung magde-decide. Next. Okay. So sa arbitration, again, importante dito pag mag-arbitrate, dapat lahat ng partido dapat mag-agree sila na ang final decision ng arbitrator, yung kapitan or yung pangkat, okay, ang magiging kasunduan. Okay? Hindi dahil, natalo ako, pwedeng wag na lang arbitration, hindi pwede yun. From the start, since nag-agree sila na mag-arbitration sila, dapat, at then, kahit ano ang decision, dapat irespeto nila to. Okay? Next. Okay, at sana sa arbitration na yun, doon talaga sa arbitration na yun, magkakaroon talaga tayo ng arbitral award or yan yung decision natin. Okay, next. At kung hindi talaga kaya, kahit na ginawa na yung dalawa, mediation conciliation or mediation arbitration or mediation
conciliation at saka arbitration, Arbitration. yun na talaga, mag-file na tayo ng CFA. Okay, mag-i-issue na tayo ng CFA, Certificate to File Action sa courts, which is dinidiscourage natin. Okay, so ano ang effect of failure of proceeding? So ano ang mangyayari, okay, kung hindi Hindi nagkasundo. nagkasundo, yun nga, CFA. Okay. CFA, Certification to File Action. So, kailan ba to pwedeng i-file? Automatic ba? Okay, ito. Can only be issued when Wala talaga. a settlement was repudiated. Ano bang repudiated? Parang hinarang niya or kinansel niya, hindi siya nag-agree. Okay, hindi. Okay, so, yan, i-issue natin yan. So, no agreement No was agreement. reached. Okay, pagkatapos ng mediation and conciliation. O nga pala, i-emphasize ko dapat nauuna talaga ang mediation bago yung conciliation. Hindi pwedeng conciliation muna bago mediation. Dapat mediation muna kay Kapitan bago yung conciliation sa pangkat. Okay, next. The respondents failed or refused to appear without justifiable reason. Ito yung kanina, kahit na ilang tawag mo sa kanya, ilang summon mo sa kanya, hindi pa rin siya pumupunta. Okay, next. Okay. So again, balik nga natin dun kanina, may i-emphasize lang ako. Okay, so respondent failed or refused to appear without justifiable reason. So isang beses na tinawag ko si Mayan sa mediation, hindi siya pumunta. Okay, sinubukan natin ulit ang conciliation, sinamon ulit natin si Mayan, hindi pa rin siya pumunta. Yun. Okay? Hindi pwedeng isang beses lang. Okay? So dapat talagang ginawa natin lahat. Pero ayaw pa rin niya pumunta. Okay? So yun na ang certification to file action. Okay, next. Okay, parties did not attend. Okay, yan yung kaninang sinabi ko na dapat justifiable. Kunwari may emergency, may pinunta sa hospital, maintindihan natin yun. Okay, i-risked na lang natin. Yun yung pwede na gawin pag hindi siya pumunta. Tapos, next. Okay, kung ang complainant ang hindi dumalo. Okay. So kanina, nalaman natin yung CFA, Certification to File Action. Ngayon, meron tayong iba pang certification na hindi lahat ng barangay ay ginagamit. Pero pwede natin itong gamitin. Okay, so kung ang taong yun, okay, so depende kung ang taong yun ay yung complainant at kung ang taong yun ay respondent. So kanina si Raf. Okay, so si Raf, yung complainant, yung host natin kanina. Okay, si Raf, yung complainant. Tapos, siya na nga yung pumunta sa barangay, nag-complain, siya pa yung hindi pumunta. Nag-appeal. Okay, bakit ganun? Diba? Parang sinasayang nyo ba yung oras, ganyan, yung effort. Gusto namin kayo mag-ayos, pero since ikaw yung nag-complain, hindi ka pa rin pumunta. So, anong mangyari? So, baka basura or mababasura ang reklamo mo. Siguro okay na, bakit nag-complain siya ngayon, kinabukasan hindi naman siya pumunta, sige, wag na natin pag-usapan yung reklamo niya. Tapos pwede ka ding humingi ulit, yung katulad kanina, humingi ng tulong sa lokal na korte para sa indirect contempt of court. Okay? At itong pangatlo, okay, hindi lahat nakaka-issue nito. Nakakita niyo na ba to? Certification to bar action. Okay, ang paglabas ng certification to bar action, ang complainant na hindi pumunta sa barangay kahit na nag-complain siya, okay, pwede mong issuean ng certification to bar action. Ang ibig sabihin nito, hindi siya makakapag-complain doon sa hindi siya pwedeng pumunta sa korte para i-raise yung kanyang problema. Okay, so certification to bar action. Para galangin naman nila, di ba? Yung ating KPL, syempre hindi naman tayo nandun para maglaro sa barangay, di ba? Ginagawa natin yung trabaho para ma-settle natin ang mga away. Tapos yung complainant na yun, hindi siya pumunta. Okay, so ito ang certification to bar action. Next, paano kung si respondent? Ito kadalasan, di ba? Si respondent ang hindi pumupunta. Okay? Yung una, yun yung parang rare, okay, na situation. Okay, ito, kung si respondent hindi dumalo, again, pwedeng i-dismiss, pwedeng indirect
contempt of court by the local courts. Okay, ito yung alam na natin, certification to file action na ibibigay natin kay complainant. Okay, at ang huli, ito din, hindi pa to masyado ginagamit. Okay, so certification to bar counterclaim. Okay, certification to bar counterclaim. Ang counterclaim, parang yun yung parang opposition mo. Okay, kunwari si Mayan, sinabi na niya na may, kunwari si Raf, sabi niya kay Mayan na, okay, ang lakas-lakas ng tugtog, ganyan. So, si Mayan, hindi siya dumalo, okay, hindi siya dumalo, tapos, kahit nung mediation, hindi siya dumalo, nung conciliation, wala pa rin siyang pinapakita. So, si Raf, bibigyan ko siya ng CFA. Okay, so pwede mo nang ipunta sa korte to, i-file sa korte. Or pwede kong ibigyan ng certification to bar counterclaim para si Mayan, hindi niya pwedeng i-present yung side niya, hindi niya pwedeng i-defend yung side niya. Bakit natin, para malaman niya na importante pala na pumunta ako sa barangay, kundi hindi ko ma-defend, hindi ko mapapakita yung side ko. Okay, sa korte. Okay, next. Okay, so yan yung ating KPL or yung katarungan pambarangay process. So, ganyan lang siya. Okay? Mediation, conciliation, as arbitration. Okay, next. Okay, so may times na meron din tayong, ito special, konti lang to, indigenous modes of dispute resolution. Okay, syempre, next na natin. Okay, so in barangays, tapos merong majority of the members that are part of the IPs or ICCs. Okay, so local system of dispute. So yung elders, meron silang sariling batas, okay, na kanilang sinusunod. So nire-respeto natin yan. Okay, next. So yun yung gagamitin. So however, sa Muslim naman, yung laws of Sharia. Okay, so yan. Next, so requirements, okay, LSO should certify majority na part ng ICCs, okay, names of recognized status, certified indigenous system. Okay, so kunwari dalawa silang part ng ICC na isang ICC, okay. So yung rule nila, yun yung gagamitin natin. So sila yung muna yung priority. Pag hindi nasunod yun, doon pwede na silang pumunta sa barangay. Okay. So, paano kung iisa lang yung kasama sa IPs? Okay? So, yun, pag ganun, sa barangay na lang. Okay. Tapos, pag yung kanina, pag part yung Muslim community, so yung laws of Sharia. Okay? Next. So, okay, next na. Okay. So, IPRA. Meron din tayong tinawag na IPRA. Okay, sa law kasi ito, Indigenous People's Rights Act. Okay, pagkatapos ng ICCs, okay, yung sa kanila, yung law nila, na noon-noon pa, from the elders, ganyan. Tapos, hindi pa rin okay, pumunta na tayo sa barangay. Pero nag-mediation na tayo, hindi pa rin. Nag-conciliation na tayo, hindi pa rin. Or nag-arbitration, hindi pa rin. Nag-conciliation tayo, hindi pa rin. So, pwede natin silang pumunta sa NCIP kung saan pwedeng pag-usapan itong sigalot nila. Okay, pero last na yun. Okay, next. Okay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ito ang ating ito ang aming katarungan, pambarangay law. At aking tatawagan ngayon ang ating host.